Masayang-masaya kami habang iniayos ang mga lamesa para sa isang maliit na pagtitipon. Hawak ni Jojo ang kanyang sertipiko ng scholarship mula sa isang sikat na paaralan sa Maynila, habang ako naman ay walang pagod na naghahanda ng mga kakaning suman sa kusina. Buong magdamag kong pinagpuyatan ang paggiling ng malagkit na bigas, pagpiga ng gata, at maingat na pagbabalot ng suman sa mga dahon ng saging. Ito ang tradisyonal na gawaing aking ikinabubuhay dito sa Pampanga, simula nang pumanaw ang aking unang asawa. Inisip ko na ang araw na ito ay simula ng aming bagong buhay, lalo pa at may kasama akong asawa na nangako na gagabayan kami. Ngunit ang lahat ng aking pag-asa ay tila ba naging isang malaking kasinungalingan. Para sa kinabukasan ng anak mo, Elena. Iyan ang huling bulong sa akin ni Victor sa harap ng buong barangay sa Pampanga. Ngunit bago ko pamapunasan ang luha ng tuwa para sa scholarship ni Jojo, inilapag niya ang mga papel ng annulment at pinalalayas kami ng aking anak para sa bago niyang pamilya. Ang basag na tunog ng pinggan na nahulog sa semento ay sumabay sa biglang paghinto ng masayang musika sa labas ng barangay hall. Ang bilaw ng kakaning suman na buong magdamag kong inihanda, pinagpuyatan, at niluto gamit ang aking sarili mga kamay ay nagkalat sa lupa. Ang mga kakanin na ibinalat ko sa dahon ng saging na may pag-asa at pagmamahal para sa pagdiriwang ng tagumpay ng aking anak ay tinapakan lamang ng mga taong nagmamadaling umiwas sa gulo. Tiningnan ko si Jojo. Ang kanyang mga kamay na may hawak ng sertipiko ng scholarship ay nanginginig. Ang kanyang batang muka na kanina lang ay nagniningning sa katanyagan ay biglang napuno ng takot, kahihiyan at matinding pagkalito. Nararamdaman ko ang bawat kabog ng kanyang maliit na puso, parang isang ibon na sinusubukan na lumipad, ngunit biglang binaril sa pakpak. Victor, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko. Pinilit ko na maging matatag ang aking boses, kahit na ang aking tuhod ay parang gustong bumigay sa matinding bigat ng katotohanan. Nakatayong mayabang si Victor sa tabi ko sa ibabaw ng maliit na entablado. Hawak ang kamay ng isang mas batang babae, si Bianca. Ang babaeng may magandang muka, nakasuot ng mamahaling sutlang damit at halatang galing sa isang mayamang pamilya. Masuyong hinawakan ni Victor ang tiyan ni Bianca na bahagya ng humuhubog sa pagiging isang ina. Sa gilid ng entablado, nakita ko ang mga kapatid at kamag-anak ni Victor. Sila na kasama naming kumakain at tumatawa kanina ay dahan-dahang yumuko at umiwas ng tingin. Walang sinuman sa kanila ang nagsalita para ipagtanggol kami. Ang kanilang tahimik na pagsang-ayon ay mas matalas pa sa anumang uri ng patalim. Ito na ang katapusan ng lahat, Elena, malamig na sabi ni Victor. Walang kahit anong bakas ng pag-aalala o pagsisisi sa kanyang mga mata. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na ang pagsasama natin ay isang pagkakamali lamang. At ngayon, si Bianca ay magbibigay sa akin ng isang anak na lalaki, ang tunay na magdadala ng pangalan ko. Hindi tulad ng anak mo na hindi ko naman sariling dugo. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa paligid. Ang aking mga kapitbahay, ang mga taong nakasama ko sa loob ng maraming taon sa paggawa ng mga kakanin, ay hindi makatingin sa aking mga mata. Ang ilan sa kanila ay nagbulong-bulungan. Ang ilan naman ay mabilis na umiwas upang hindi masangkot sa eskandalo. Ang hiya ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa aking buong katawan. Ngunit bago pa man ako tuluyang malunod sa kahihiyang ito sa harap ng aking mga kakilala, tiningnan ko si Jojo. Ang mukha ng aking anak ay ang tanging bagay na nagbigay sa aking puso ng lakas upang hindi ako tuluyang matumba. Hindi ako sumigaw. Hindi ko sinugod si Bianca. Alam kong ang bawat galit na salita ko sa entabladong ito ay magiging pulutan lamang ng tsismis na mga tao sa buong pamayanan. Hinawakan ko ng mahigpit ang nanginginig na kamay ni Jojo. Inilagay ko siya sa aking likod upang protektahan siya mula sa mapanghusgang titig ng mga tao. Hindi dito, Victor. Maring sabi ko, habang pinipilit na huwag manginig ang aking panga. Hindi sa harap ng aking anak at ng mga kapitbahay. Kung mayroon kang kahit kaunting respeto sa sarili mo, pag-usapan natin ito sa loob ng bahay. Bahay? Tumawa ng bahagya si Victor, isang tawa na puno ng pagmamataas.
Aling bahay ang sinasabi mo, Elena? Ang bahay na nakatayo sa lupang pag-aari ng pamilya ko? Ang bahay na mula ngayon ay legal nang nakapangalan kay Bianca? Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa aking tapat. Ayaw ng kasunduan. Meron kayong 3 araw upang mag-impake at lumayas sa bahay na yon. Huwag mo nang subukan na gumawa pa ng ingay dahil wala kang mapapala rito. Hinila ko si Jojo pababa ng entablado. Naglakad kami sa gitna ng karamihan ng mga tao na mabilis na gumawa ng daan para sa amin. Tila ba kami ay may nakakahawang sakit? Ang aming mga hakbang ay mabigat, ngunit pinilit kong itaas ang aking no. Ang luha ko ay hindi dapat makita ng mga taong naghahangad ng aking pagbagsak. Pagkarating namin sa aming lumang bahay, tahimik na kinuha ni Jojo ang kanyang luma at punit-punit na backpack upang simulan ang pag-aayos ng kanyang mga damit. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Ang tanging naririnig lamang ay ang tunog ng aming mga mabibigat na hining at ang banayad na paghikbi ni Jojo na pilit niyang pinipigilan sa dilim. "Nay!" Bulong ni Jojo habang hawak ang isang lumang larawan ng kanyang yumaong ama. "Huwag na po tayong pumunta sa Maynila. Hihinto na po ako sa pag-aaral. Magtatrabaho na lang po ako rito sa Pampanga para matulungan ko kayo. Ayoko na po makita kayong nahihirapan ng ganito dahil sa akin." Lumapit ako sa aking anak. Niyakap ko siya ng napakahigpit sa aking dibdib. Ang aking luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos sa aking mga pisngi. "Hindi, Jojo. Makakarating ka sa Maynila. Mag-aaral ka. Ang scholarship na yan ang magiging susi mo para sa magandang kinabukasan. Hinding-hindi ko papayagan na nakawin ng sinuman ang pangarap ng tatay mo para sa'yo." Sumariwa sa aking isip ang alaala ng kanyang yumaong ama. Pumanaw siya sa isang malubhang aksidente sa trabaho sa construction site. Ang tanging naiwan niya para sa amin ay ang pondo mula sa kumpanya na inilaan ko lamang para sa edukasyon ng aking anak. Ipinangako ko sa kanyang puntod na gagamitin ko ang bawat sentimo nito upang bigyan si Jojo ng marangal na buhay. Nung gabi ring iyon, bit-bit ang aming mga lumang bag na naglalaman ng aming mga damit at ang aking mga gamit sa paggawa ng suman. Lumabas kami ng aming lumang tahanan. Iniwan namin ang pader na nakasaksi sa aking mga sakripisyo. Habang naglalakad kami sa madilim at malamig na kalsada ng Pampanga, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng aking bulsa. Inilabas ko ito. Iniisip na baka si Victor ang tumatawag para magbanta muli. Ngunit isang abiso mula sa bangko ang nakasulat sa screen. Isang formal na ulat tungkol sa katayuan ng trust fund account ni Jojo, ang pondo ng kanyang yumaong ama. Binuksan ko ang mensahe. Ang aking buong katawan ay tuluyan ng nanghina, at pakiramdam ko ay nawalan ako ng hininga sa matinding gulat nang basahin ko ang nakasulat sa screen. Ang kabuuang balance ng trust fund account ni Jojo ay 0 peso. Ang lahat ng perang inilaan ng kanyang yumaong ama para sa kanyang pag-aaral ay tuluyan ng nakuha at na-withdraw mula sa account ilang araw na ang nakalipas sa pamamagitan ng aking pirma sa papel na inihanda ni Victor. Napaupo ako sa tabi ng kalsa sa ilalim ng malamig na liwanag ng post ng kuryente, habang ang hawak kong telpono ay dahan-dahan na lamang na nalaglag mula sa aking nanginginig na kamay patungo sa maduming semento. Ang malalakas at nakatatakot na tahol ng mga aso sa madilim at malamig na gabi ay umalingaw sa paligid nang marating namin ang isang luma at abandonadong kusina sa dulo ng barangay. Ito ang dating imbakan ng mga kagamitan sa pagluluto ng barangay na matagal nang hindi ginagamit. May amoy ng lumang kahoy, makapal na alikabok at tumutulong bubong ang sumalubong sa aming pagpasok. Ibinaba ko ang mabibigat naming dalang bag. Binuhat ang aking mga gamit sa paggawa ng suman at dahan-dahang naupo sa isang sirang upuang kahoy. Napatingin ako sa aking mga kamay na basang-basa ng luha at pawis. Paano kami humantong sa ganito? Ilang oras lang ang nakalipas, kami ang pinakamasayang pamilya sa gitna ng handaan. Ngunit na yon ay tila ba kami ay mga basurang itinapon sa gilid ng kalsada ng sarili naming asawa. Kinaumagahan, hindi ko pinayagan ang aking sarili na mabulok sa lungkot.
Kailangan kong kumilos para kay Jojo. Pumunta ako sa palengke upang bumili ng malakit na bigas, gata, at asukal. Ngunit pagdating ko roon, ang mga tindera na madalas kong kakwentuhan at binibigyan ng tikim ng aking suman ay biglang nagbago. May mga sulyap na puno ng awa, ngunit may mga bulong din na mas masakit pa sa sampal. Naririnig ko silang nag-uusap sa aking likuran tungkol sa kung paano ako pinalayas ni Victor dahil umano sa pagiging pabigat ko at kung paano ko hinaharangan ang bagong kaligayahan ng aking asawa kasama si Bianca. Ang aking mukha ay uminit sa matinding hiya, ngunit pinilit kong hawakan ng mahigpit ang aking basket at mabilis na lumakad pabalik. Pagdating ko sa aming maliit na silid, nakita ko si Jojo na tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana. May mga dumi sa kanyang damit at namumula ang kanyang mga mata. Nalaman ko na tinukso siya ng ilang mga bata sa labas. Tinatawag siyang kalyang bata at isang pulubi na wala ng tahanan. Yumuko ang aking anak at umiyak ng tahimik. "Nay," bulong niya sa akin. "Wag na po tayong tumuloy sa Maynila. Hihinto na po ako sa pag-aaral. Magtatrabaho po ako sa bukid o sa talyer para matulungan ko kayo. Ayoko na po makita kayong pinagtatawanan at pinag-uusapan ng mga kapitbahay dahil sa akin." Niyakap ko si Jojo ng napakahigpit. Ang marinig ang aking anak na handang isuko ang kanyang mga pangarap para sa aking kapayapaan ay nagbigay ng panibagong lakas sa aking puso. "Hindi, aking anak. Hinding-hindi ka hihinto. Ang scholarship mo sa Maynila ang magiging sagot sa lahat ng hirap natin na yon. Gagawan ko ng paraan, kahit anong mangyari." Upang simulan ang aming pagbawi, sinimulan kong dinala ang aking mga gamit sa paggawa ng suman sa lumang kusina. Habang nag-aayos ako ng mga kahoy na panggatong, napansin ko si Jojo. Lihim niyang kinuha ang aming lumang gilingang bato, ang gilingan na ipinamana pa ng kanyang yumaong ama. Dahan-dahan niyang pinunasan ang bawat bahagi nito gamit ang kanyang basang bimpo, nililinis ang alikabok ng maraming taon. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng pilit. "Nay, malinis na po ang gilingang bato natin. Pwede na po tayong gumiling muli upang makagawa ng suman. Mag-aaral po ako ng mabuti sa Maynila. At kapag nakatapos po ako, ibibili ko kayo ng pinakamalaking tindahan ng kakanin sa buong probinsya." Ang sandaling yon ay naging parang isang bituin sa gitna ng madilim na gabi ng aming buhay. Habang nagdidikdik ako ng bigas, narinig namin ang tunog ng mga yabag sa labas. Pagkabukas ng pinto, nakatayo roon ang hipag ni Victor, si Marissa. May hawak siyang isang maliit na sobre at may malamig na muka. "Elena," panimula niya. "Pinapabigay ito ni Kuya Victor. Sabi niya kung pipirmahan mo ang papel ng kasunduan na hindi ka na manghihingi ng anumang sustento o ari-arian mula sa kanya, ibibigay niya sa iyo ang perang ito para sa pamasahe ninyo paalis ng Pampanga. Tanggapin mo na ito. Huwag ka nang matigas ang ulo." Tiningnan ko ang sobre, pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. "Sabihin mo kay Victor, hindi ko kailangan ng kanyang barya upang mabuhay. Ang aking danggal at ang kinabukasan ng aking anak ay hindi nabibili ng pera niya." Ipinakita ko sa kanya ang pinto at pinilit siyang umalis. Gayunpaman, ang aking tapang ay mabilis na nasubukan. Pagkaalis niya, dinala ng kartero ang isang opisyal na sulat mula sa administrasyon ng paaralan sa Maynila na nagbigay ng scholarship kay Jojo. Binuksan ko ito ng may kaba. Nakasulat doon na bago magsimula ang klase sa susunod na linggo, kailangan naming magbayad ng 50,000 piso para sa mga karagdagang bayarin sa boarding school, uniforme, at mga libro upang matiyak ang kanyang puwang sa paaralan. Kung hindi namin ito mababayaran bago matapos ang linggong ito, ang kanyang slot ay ibibigay sa ibang aplikante. Napatitig ako sa sulat habang nanginginig ang aking mga kamay. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga ng pera sa loob ng napakaikling panahon, lalo pa at walang kahit isang piso ang natira sa aming pondo? Kailangan kong pumunta sa bangko bukas upang malaman kung sino ang kumuha ng pondo ng aking anak. Ang sunod-sunod at mabilis na tunog ng pagpindot sa keyboard ng computer ay ang tanging pumapawi sa katahimikan sa loob ng malamig na opisina ng bangko sa San Fernando. Sa aking tapat,
Nakaupo ang isang babaeng teller. Ilang beses siyang tumitig sa akin, pagkatapos ay muling lumingon sa kanyang screen bago siya nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga na lalong nagpatindes sa kaba sa aking dibdib. Ginang Elena. Mahina niyang panimula, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. Ikinalulungkot ko pong ipabatid sa inyo na ang ulat ng inyong system ay tama. Ang trust fund account na nakapangalan sa inyong anak na si Jojo ay kasalukuyan ng wala kahit isang piso. Naubos na po ang lahat ng laman nito. Napahawak ako sa gilid ng lamesa upang hindi ako tuluyang matumba. Paano pong nangyari yon? Isang napakahalagang pondo ang laman ng account na yan. Yun ang perang ibinigay ng kumpanya ng aking yumaong asawa bilang dusa sa kanyang pagpanaw sa aksidente sa konstruksyon. Hindi yon pwedeng galawin ng sinuman dahil protektado yon ng batas para sa aking anak. Upang ipaliwanag ang nangyari, tumayo ang teller at kumuha ng isang makapal na folder mula sa kanilang archive. Inilapag niya sa aking tapat ang isang kopya ng dokumento na may iba't ibang selyo at pirma. Ito po ang dahilan kung bakit naaprubahan ng pag-withdraw sa pondo, sabi niya habang itinuturo ang unang pahina ng dokumento. Meron pong inihandang General Power of Attorney o GPA. Nakasulat po rito na binibigyan ninyo ng buong kapangyarihan ng inyong asawa na si Victor Santos na pamahalaan at i-withdraw ang lahat ng pondo ng inyong anak para sa mga kadahilan ng pang-edukasyon at pang-medical. Kinuha ko ang dokumento gamit ang aking mga nanginginig na kamay. Nang buklatin ko ang huling pahina, nakita ko ang aking sariling pirma. Doon ko natanto ang lahat ng panloloko ni Victor. Ang papel na ito ay isiningit niya sa mga dokumento para sa scholarship ni Jojo na ipinapirma niya sa akin sa gitna ng aking matinding abala bago magsimula ang handaan sa aming barangay. Sinamantala niya ang aking pagod, ang aking pagmamadali, at ang aking buong tiwala sa kanya upang makuha ang aking pirma para sa mapanirang dokumentong ito. Napatingin ako sa aking sariling mga kamay habang hawak ang wad na papel. Ang aking mga kamay ay magaspang, may mga puti-puting bakas pa ng harina at malagkit na bigas mula sa paggawa ng suman, at may mga sugat mula sa matatalas na dahon ng saging. Ang mga kamay na ito ay walang tigil na nagtatrabaho upang bigyan ng marangal na buhay ang aking anak. Ngunit ang pirma sa papel na hawak ko ay napakalinis, napakaayos, isang pirma na nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang upang maging palamuti sa kasamaan ng isang lalaking akala ko ay magiging katuwang ko sa buhay. Niyakap ko ang aking sarili sa gitna ng malamig na bulwagan ng bangko. Pakiramdam ko ay hinubaran ako ng lahat ng aking lakas. Napagtanto ko na ang scholarship ni Jojo ay hindi pala isang bayaya na ibinigay ni Victor ng may mabuting puso. Ito ay isang pain lamang upang makuha niya ang aking pirma at nakawin ang huling kayamanan na iniwan ng aking yumaong asawa para sa aming anak. Sino po ang nagnotaryo sa dokumentong ito? Tanong ko sa teller habang sinusubukang pigilan ang aking mga luha. Tiningnan ng teller ang selyo sa ilalim ng papel. Ayon po sa selyo rito, ang nagnotaryo po sa dokumentong ito ay si Ate Vicente. Siya po ang kilalang abogado ng pamilya ni Gugi Victor. Nanigas ang aking buong katawan. Si Ate Vicente ay ang matagal ng tagapagtanggol ng pamilya ni Victor. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay binuo at pinagplanuhan sa loob ng mahabang panahon. Gumamit sila ng kasanayan sa batas upang nakawin ang kinabukasan ng aking anak. May magagawa pa po ba ako upang pigilin ito? Tanong ko. Ikinalulungkot ko, Ginang Elena. Sagot ng teller na may malungkot na boses. Para sa bangko, ang dokumentong ito ay legal dahil may selyo ng notaryo. Ang tanging paraan lamang upang mapatunayan mong nakuha sa panloloko ang pirma mo ay ang magsampa ng kaso sa korte sa pamamagitan ng isang handwriting expert at patunayan ang panlilinlang sa harap ng hukom. Lumabas ako ng bangko habang ang init ng araw ay sumasakit sa aking balat. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila ba may dalang matinding bigat ng kawalang pag-asa? Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada malapit sa isang marangyang komunidad sa San Fernando, nakita ko ang isang pamilyar na kulay itim na kotse na nakaparada sa tapat ng isang kilalang tindahan ng mga alahas. Yan ang sasakyan ni Victor.
Huminto ako sa aking paglalakad sa ilalim ng silong ng isang puno. Mula sa malayo, nakita ko si Victor na masayang bumaba ng sasakyan. Umikot siya at maingat na binuksan ang pinto para kay Bianca. Masuyo niyang inalalayan ng baywang ng babaeng buntis habang magkasabay silang pumasok sa loob ng tindahan ng mga alahas upang pumili ng kanilang regalo para sa nalalapit na kasal. Nakahawak ako sa aking bag, nakatitig sa kanila habang ang aking puso ay napuno ng matinding poot at determinasyon. Ang pera na dapat ay para sa uniforme, libro at tirahan ng aking anak sa Maynila ay kasalukuyan ang ginagamit ni Victor upang bumili ng marang, yang buhay para sa kanyang bagong asawa. Kailangan kong mahanap si Ate Vicente, kailangan kong ipaglaban ang kinabukasan ng aking anak kahit na kailangan kong harapin ang pinakamalaking pader sa buong buhay ko. Ang mahinang kalantog ng lumang bentila, dor sa kisame ng madilim na tanggapan ay biglang huminto nang mawalan ng kuryente, na nag-iwan ng isang napakabigat na katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nakatayo ako sa loob ng luma at maalikabok na opisina ni Ate Vicente sa Angeles City. Ang buong paligid ay napaliligiran ng matataas na salansa ng mga lumang dokumento, mga kupas na libro ng batas at amoy ng lumang papel. Sa likod ng isang malaking lamesang kahoy, nakaupo ang isang matandang lalaki, si Ate Vicente. Mukha siyang pagod, may malalalim na kulubot sa mukha, at may mga matang kilabagustong na magpahinga mula sa mahabang taon ng paglilingkod sa batas. Ikinalulungkot ko, Ginang Santos. Malamig niyang panimula habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Nakanotaryo ang dokumentong yon sa aking opisina. Ang lahat ng aking ginawang pag-apruba ay dumaan sa tamang proseso. At bilang abogado, meron akong obligasyon na protektahan ang impormasyon ng aking mga kliyente, kabilang na ang iyong asawa na si Victor. Hindi kita matutulungan. Tumitig ako sa kanya. Ang aking puso ay napuno ng lungkot, ngunit pinilit kong huwag magpadala sa galit. Dahan-dahan kong inilapag sa ibabaw ng kanyang lamesa ang isang maliit na lalagyan na may dalang bagong lutong suman. Ang suman na ginawa ko mula sa aking sarilang pawis. Sa tabi nito, inilagay ko ang isang lumang larawan ni Jojo na nakangiti habang hawak ang kanyang sertipiko ng scholarship. Ate Vicente, hindi po ako pumunta rito upang makipag-away. Mahinahong sabi ko habang pinipilit na patatagin ang aking boses. Pumunta po ako rito bilang isang ina. Ang pondo na kinuha ni Victor gamit ang papel na yan ay hindi lamang basta pera. Yon ang parang ibinigay ng kumpanya ng aking yumaong asawa nang pumanaw siya sa aksidente sa konstruksyon. Ang perang yon ay ang tanging naiwan ng kanyang ama upang matiyak na hindi siya magiging tulad naming mahihirap. Iyon ang magpapasok sa kanya sa paaralan sa Maynila sa susunod na linggo. Natigilan ang matandang abogado. Dahan-dahan niyang kinuha ang larawan ni Jojo. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri, maingat niyang pinunasan ang kaunting alikabok na nakadikit sa salamin ng frame. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, at nakita ko ang biglang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang matinding bagabag sa kanyang konsensya ang gumuhit sa kanyang muka. Santos. Bulong niya habang nakatitig sa pangalan ng aking yumaong asawa na nakasulat sa likod ng larawan bilang orihinal na may-ari ng pondo. Naaalala ko ang kasong ito. Ako ang naging kinatawan ng kumpanya ng seguro na nag-ayos ng bayad pinsala sa iyo noon. Hindi ko akalain na ikaw ang asawa niya. Tumingin sa akin ang matandang abogado, may kasamang matinding lungkot. Elena, kailangan mong malaman ang katotohanan. Si Victor ay kasalukuyang baon sa napakalaking utang sa mga pribadong nagpapautang dahil sa pagkalugi ng kanyang negosyo ng kahoy. Ginamit niya ang pondo ng iyong anak bilang garantiya upang mapatunayan sa pamilya ni Bianca na mayroon siyang sapat na yaman upang mabili ang marangyang apartment na inihahanda niya para sa kanilang kasal. Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking dibdib. Ginamit ni Victor ang buhay ng aking anak upang maging palamuti sa kanyang bagong buhay kasama ang ibang babae. Hindi kita pwedeng tulungan bilang iyong abogado sa ngayon, patuloy ni Ate Vicente habang ibinabalik ang larawan sa akin. Ngunit, titingnan ko muli ang aking personal na record ng araw na yon.
Merong hindi tugma sa paraan kung paano dinala ni Victor ang dokumentong yan sa aking tanggapan. Nagpasalamat ako at dahan-dahan lumabas ng kanyang opisina. Habang naglalakad ako pabalik sa istasyon ng jeepney, patungo sa aming maliit na kusina sa barangay, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Lumingon ako sa aking likuran. Sa gilid ng kalsada, may isang lalaking nakasuot ng itim na helmet at nakasakay sa isang lumang motorsiklo. Mula nang lumabas ako sa opisina ng abogado, ramdam ko na sinusundan niya ang bawat hakbang ko. Nang sumakay ako sa jeepney, sumunod din ang motorsiklo sa likuran ng sasakyan. Tila ba binabantayan ang aking bawat galaw? Niyakap ko ang aking bag ng mas mahigpit habang ang takot ay muling gumapang sa aking balat. Batid ko na alam na ni Victor na hinahanap ko ang katotohanan. Ang banayad na langit-ngit at lapat ng panggatong na kahoy habang unti-unting sumasabog sa nagliliyab na apoy ay pumawi sa makapal at malamig na hamog ng madaling araw sa Pampanga. Sa loob ng aming maliit at lumang kusina, walang tigil kami ni Jojo sa pagtatrabaho. Sa pamamagitan ng gilingang bato, mainat naming giniling ang malagkit na bigas, piniga ang sariwang gata, at binalot ang bawat kakanin sa dahon ng saging. Meron kaming malaking hamon. Kailangan naming makagawa ng 500 piraso ng suman para sa pista ng simbahan bukas. Ito ang tanging paraan upang makalikom ako ng sapat na halaga para sa paunang bayad sa paaralan ni Jojo sa Maynila bago matapos ang linggo. Naipahinga mo na kayo. Bulong ni Jojo habang inaayos ang apoy ng kalan. Ako na po ang magbabantay sa susunod na batch ng suman. Tumingin ako sa kanya nang may kasamang matinding pagmamahal. Sa kabila ng puyat at pagod, walang kahit anong bakas ng reklamo sa kanyang mga mata. Naupo ako sa kanyang tabi sa sahig at pinunasan ko ang pawis sa kanyang noo gamit ang aking panyo. Salamat anak, sabi ko. Naalala ko ang tatay mo tuwing nakikita-kitang nag-aasikaso ng panggatong. Ganyan din siya kasipag kapag tinutulungan ako noon sa kusina. Nay, palagi pong sinasabi ni tatay sa akin na huwag kong hahayaang mapagod tayo ng mag-isa. Mumiti si Jojo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nakatapos po ako sa Maynala, hindi na kayo kailangang magpuyat sa harap ng kalan. Kinaumagahan, dinala namin ang 2 malalaking bilaw ng bagong luto at mababangong suman sa tapat ng simbahan. Ang bango ng gata at dahon ng saging na sumasabay sa hangin ay mabilis na umakit sa mga taong nanggagaling sa misa. Sa simula, may ilang mga kapitbahay na nag-aalangan pa ring lumapit dahil sa mga tsismis ni Victor. Ngunit dahil sa tanyag na lasa ng aking suman na kilala sa buong probinsya, unti-unti silang lumpapit at bumili. Nakita ko ang ilan sa kanila na tumango ng may paggalang, tila ba nagpapakita ng tahimik na suporta sa amin sa gitna ng aming pagsubok. Lumapit din ang matandang kura paroko ng simbahan. Bumuli siya ng marami para sa mga sakristan at binigyan si Jojo ng isang basbes. Elena, mahinahong sabi ng pari habang nakatitig sa aming dalawa. Ang mabuting gawa at sipag ay kailanman ay hindi matatalo ng kasamaan. Patuloy kayong maging matatag. Matapos ang buong araw na pagbebenta, umupo kami ni Jojo sa gilid ng hagdanan ng simbahan upang bilangin ang aming kinita. Sa aking laking tuwa, nakalikom kami ng mahigit 50,000 piso, sapat na sapat para sa paunang bayad sa paaralan ni Jojo. Habang inaayos ko ang pera, dahan-dahang inabot ni Jojo sa akin ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng suklay na kahoy na gawa sa makinis na materyal. Nay, nakita ko pong nasira ang lumang suklay ninyo kagabi. Bulong niya na may kasamang hiyang ngiti. Ipinambili ko po ito mula sa kaunting barya na ibinigay sa akin ng mga sakristan nang tulungan ko silang maglinis ng altar kanina. Sana po ay magustuhan ninyo. Niyakap ko si Jojo na may matinding pagkasabik. Ang simpleng suklay na kahoy na ito ay mas mahalaga pa sa akin kaysa sa anumang ginto sa buong mundo. Agad kong ipinadala ang pera sa pamamagitan ng padala sa Maynala upang matiyak ang kanyang puwang sa paaralan. Masaya at magaan ang aming mga hakbang habang pabalik kami sa aming maliit na kusina.
Ngunit ang aming kapayapaan ay mabilis na nawala nang marating namin ang pintuan. Ang pinto ng aming kusina ay marahas na sinira at nayurak. Pagpasok ko, ang lahat ng aming mga gamit ay nagkalat sa sahig. Ang mga damit ni Jojo ay itinapon, ang mga cabinet ay binuksan at winasak. Tila ba may taong naghahanap ng isang napakahalagang bagay sa loob ng aming silid. Mabilis kong tiningnan ang sulok kung saan nakalagay ang aming lumang gilingang bato. Laking gulat ko nang makitang hindi ito binasag o ginalaw. Ngunit ang maliit na kahon sa ilalim ng sahig, kung saan ko itinabi ang mga lumang dokumento ng aking yumaong asawa, ay nakabukas na at wala ng laman. Niyakap ko si Jojo habang ang takot at galit ay muling sumakop sa aking dibdib. Alam kong si Victor ang nagpadala ng taong ito upang hanapin ang orihinal na mga papeles ng pondo, sa takot na gamitin ko ito laban sa kanya. Ang malalakas at sunod-sunod na patak ng ulan sa ibabaw ng lumang bubong na yero ng aming kusina ay sumabay sa mababa at basag na boses ni Ate Vicente na puno ng pagsisisi. Kinagabihan pagkatapos ng panloloob sa aming silid, habang abala kami ni Jojo sa pag-aayos ng mga nagkalat na gamit, biglang kumatok ang matandang abogado. Ang kanyang basang payong ay mabilis niyang itinabi habang pilit na humihingi ng paumanhin sa kanyang naging asal noong nakaraang araw. Upang maging ligtas, dinala niya kami sa isang tagong sulok sa likod ng lumang simbahan ng barangay upang doon mag-usap ng pribado. Elena! Panimula ng matandang abogado habang inilalabas ang isang makapal na kuwaderno mula sa kanyang bag. Ito ang aking persona na record. Ang notary book kung saan nakatala ang bawat dokumentong aking pinirmahan sa loob ng maraming taon. Nung araw na dinala ni Victor ang papel ng General Power of Attorney, wala ka ron. Labag ito sa pinakamahigpit na tuntunin ng batas. Ayon sa aking nakatala, dinala niya lamang ang papel na meron ng pirma mo at dahil sa aking matagal na relasyon sa pamilya niya, pumayag akong tatakan ito nang hindi ka man lamang nakikita. Yumuko si Atong Vicente sa aking tapat. Nakita ko ang isang mabilis na pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga mata na direktang pumatak sa ibabaw ng lumang pahina ng kanyang notary book. Ang pagluha ng matandang lalaki na kilala sa kanyang talino sa batas ay nagpakita ng isang matinding pagsisisi sa kanyang konsensya. Patawarin mo ako, Elena. Bulong niya na may kasamang panginginig ng boses. Dahil sa aking kapabayaan at bulag na tiwala sa kanyang pamilya, naging daan ako upang manakawan ng isang ulilang bata. Nais kong ituwid ang aking pagkakamali bago ako tuluyang magretiro. Pinunasan ko ang aking sariling luha at hinawakan ang kanyang nanginginig na braso. Salamat, Ate Vicente. Ngunit ano pa po ang natuklasan ninyo? Huminga ng malalim ang abogado. Si Victor ay kasalukuyang baon sa utang sa mga mapanganib na nagpapautang sa labas, na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso. Upang maiwasan ang pagbawi sa kanyang mga ari-arian at makuha ang tiwala ng mayamang pamilya ni Bianca, ginamit niya ang pondo ng iyong asawa para magsilbing garantiya sa bangko at mabili ang marangyang apartment para sa babae. At mayroon pa, nalaman ko na naka-schedule ang kanilang formal na pagdiriwang ng pakikipagkasunduan sa susunod na katapusan ng linggo sa Marang, yang mansyon ng pamilya ni Bianca. Isang matinding poot ang muling gumising sa aking dibdib. Gagamitin ko ang mismong Marang, yang handaan na yon, upang ibalik sa kanya ang lahat ng kahihiyang ibinigay niya sa amin sa tapat ng aming mga kapitbahay. Tutulungan kita, Elena? Formal na sabi ni Ate Vicente. Ako mismo ang maghahanda ng formal na reklamo upang ipawalang bisa ang dokumento ng SPA sa korte ng probinsya batay sa aking sariling pag-amin ng anomalya sa notaryo. Nagpaalam kami sa matandang abogado at mabilis na bumalik sa aming kusina sa ilalim ng ulan. Habang sinusubukan kong ayusin ang mga nagkalat na gamit sa ilalim ng aming kama na sinira ng mga magnanakaw, lumapit sa akin si Jojo. Nay! Bulong niya habang may hawak na isang maliit at manipis na sobrang papel na tila ba nakuha niya sa ilalim ng sirang sahig na kahoy. Nakita ko po ito sa tabi ng gilingang bato. Nahulog po yata mula sa mga gamit ni tatay no halongkatin ng mga tao kanina.
Kinuha ko ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay may isang piraso ng resibo ng bangko. Ngunit hindi ito para sa pag-aaral o para sa negosyo ni Victor. Ito ay isang formal na resibo ng paglilipat ng pondo mula sa trust fund account ni Jojo patungo sa isang pribado at tanyag na klinika sa labas ng lungsod. Isang klinika na kilala sa pag-aalaga ng mga maseselang pagbubuntis at iba pang lihim na operasyon sa panganganak. Napatitig ako sa resibo habang ang aking puso ay napuno ng matinding kaba at pag-aalinlangan. Bakit gagamitin ni Victor ang pondo ng aking anak upang magpadala ng pera sa isang klinika sa labas ng bayan? May mas malalim pa palang lihim na ginagawa ni Victor laban sa amin. Ang banayad na kalansing ng mga tanso sa disenyong kampanilya na nakasabit sa pintuan ng malaking tindahan ay umalingaw. Nangaw nang pumasok ako na agad na kumuha sa pansin ng babaeng nakaupo sa loob. Nakatayo ako sa loob ng marangyang tanggapan ng mga kagamitang pambahay at konstruksyon ng pamilya ni Bianca sa San Fernando. Ang buong paligid ay nagniningning sa mga magagandang ilaw, may mga mamahaling marmol at mga palamuting ginto. Sa gitna ng silid, nakaupo si Bianca. Kasalukuyang nakatingin sa mga katalogo ng mga mamahaling kurtina at palamuti para sa kanyang bagong bahay. Nang makita niya ako, ang kanyang magandang mukha ay mabilis na napuno ng paghamak. Anong ginagawa mo rito, Elena? Panimula ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at kawalang galang. Pagkatapos ng eksena sa barangay hall, akala ko naintindihan mo na ang posisyon mo. Kung naparito ka upang umiyak at humingi ng sustento o pakiusapan si Victor na bumalik sa'yo, nag-aaksaya ka lang ng oras. Masaya na kami. At hindi mo na mababago ang desisyon niya. Hindi ako nagpadala sa kanyang mapang-akit na pananalita. Nanatili akong tahimik at dahan-dahan akong lumapit sa kanyang lamesa. Inilabas ko ang isang kopya ng ulat ng bangko mula sa aking bag at maingat na inilapag ito sa tapat ng kanyang katalogo. Hindi ako pumunta rito upang umiyak o magmakaawa, Bianca. Mahinahon kong sagot habang itinuturo ang mga nakasulat sa papel. Pumunta ako rito upang iligtas ang aking anak at upang bigyan ka ng pagkakataon na malaman ang totoong pagkataon ng lalaking pakakasalan mo. Tingnan mo ang ulat na yan. Yan ang ulat ng bank account ng aking anak na si Jojo. Ang pera rito ay inilipat sa account ng ahente upang bayaran ang paunang bayad para sa marangyang apartment na ibinigay sa iyo ni Victor. Natigilan si Bianca. Kinuha niya ang papel at mabilis na binasa ang mga nakasulat. Ngunit ang kanyang pag-aalinlangan ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Kasinungalingan ito! Sigaw niya, marahas na pinunit at itinapon ang papel na aking inilagay. Gumagawa ka lang ng mga kwento dahil hindi mo matanggap na iniwan ka na niya. Si Victor ay may sariling negosyo. Sinabi niya sa akin na ibinenta niya ang kanyang lumang negosyo ng kahoy upang mabili ang apartment na yon para sa akin bilang regalo sa aming kasal. Ibinenta ang negosyo ng kahoy? Napangiti ako ng may lungkot. Bianca, ang negosyo ng kahoy ni Victor ay kasalukuyang nakasanla dahil sa kanyang napakalaking utang sa mga pribadong nagpapautang. Paano niya maibebenta ang isang bagay na hindi na sa kanya? Ang perang ipinambayad niya sa apartment mo ay ang perang ninakaw niya mula sa pondo ng aking ulilang anak. Tumingin ako sa kanyang mga kamay na may hawak na isang mamahaling suklay na may disenyong diamante. Dahan-dahan kong kinuha ang aking suklay na kahoy, simpleng suklay na gawa sa kahoy na iniregalo sa akin ng aking anak na si Jojo mula sa kanyang kaunting barya. Inilapag ko ito sa tapat ng kanyang mamahaling gamit. Dalawang suklay, dalawang magkaibang mundo. Ang isa ay galing sa panlilinlang, at ang isa ay galing sa tunay na pagmamahal at pawis ng isang bata. Hindi kita pinipilit na maniwala sa akin na yon, Bianca. Sabi ko habang kinukuha muli ang aking suklay. Ngunit bago ka sumumpa sa harap ng altar kasama ang lalaking yan, gawin mo ang isang pabor sa sarili mo. Tawagan mo ang bangko o ang ahente ng real estate. Itanong mo kung saan galing ang tseke na ipinambayad sa apartment mo. Huwag mong hayaang ang tahanan ng iyong magiging anak ay nakatayo sa ibabaw ng ninakaw na kinabukasan ng isang ulilang bata. Naglakad ako palabas ng showroom,
Iniwan ko si Bianca na nakatayo habang nanginginig ang mga kamay at may kasamang matinding pagkalito sa kanyang mukha. Pagkaalis ko, hindi na mapakali si Bianca. Ang aking mga salita at ang katotohanan tungkol sa negosyo ng kahoy ay nag-iwan ng isang matinding takot sa kanyang dibdib. Marahan niyang tiningnan ang kanyang mamahaling singsing, pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahan niyang pinindot ang numero ng manager ng bangko na nag-asikaso ng kanilang transaksyon para sa apartment, isang malapit na kaibigan ng kanyang pamilya. "Hello, Gigi Ramos?" Bulong ni Bianca habang pilit na pinatutog na kalmado ang boses upang hindi mahalata ang kanyang takot. "Nais ko lamang pong itanong, ang tungkol sa paunang bayad ng aming apartment na inasikaso ni Victor noong nakaraang linggo. Maaari ko po bang malamang kung anong pangalan ng bank account ang nakasulat sa orihinal na tseke ng pagbabayad? Pakiusap, huwag mong sasabihin kay Victor na nagtanong ako." Nang marinig niya ang sagot mula sa kabilang linya, unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ni Bianca at ang kanyang hawak na telpon o ay tila ba naging napakabigat sa kanyang kamay. Ang matapang at masangsang na amoy ng alkohol at matatapang na gamot sa hangin ay humalo sa pigil at mahinang hikbi na nagmumula sa madilim na silid sa dulo ng pasilyo ng tago at ilegal na klinika sa labas ng bayan. Upang malaman ang katotohanan tungkol sa resibong natagpuan ni Jojo, nagpasya kaming magtungo roon ni Ate Vicente. Dahil mapanganib para sa isang matanda ang pumasok sa ganong uri ng lugar, pinili kong masok mag-isa at magpanggap bilang isang masese, lang buntis na naghahanap ng tulong. Ang klinika ay walang kahit anong formal na karatula sa labas, ngunit sa loob ay makikita ang mga mamahaling kagamitang medikal na hindi karaniwang makikita sa mga ordinaryong tanggapan ng kalusugan. Habang naghihintay sa maliit na silid, narinig ko ang bulong ng mga nurse tungkol sa mga serbisyong ibinibigay nila rito. Ang klinikang ito ay kilala sa lihim na pagtukoy sa kasarian ng sanggol sa sinapupunan ng mas maaga kaysa sa pinapayagan ng batas at sa pagsasagawa ng mga ilegal na operasyon upang tapusin ang pagbubuntis kung ang bata ay hindi ang kasariang nais ng pamilya. Karamihan sa kanilang mga kliyente ay mga mayamang pamilya na nagnanais ng anak na lalaki upang magbana ng kanilang yaman at magpatuloy ng kanilang pangalan. Sa aking paghihintay sa pasilyo, nakatabi ko ang isang napakabatang babae. Umiiyak siya ng tahimik, yakap ang kanyang sariling tiyan habang ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at matinding pagsisisi. Dahan-dahan ko siyang nilapitan, hinawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay at niyakap siya ng mahigpit upang bigyan ng kahit kaunting lakas. Ang maramdaman ang takot ng batang ina na ito ay nagpaalala sa aking sariling laban para kay Jojo. Napagtanto ko na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pondo ng aking anak, kundi tungkol sa pagtatanggol sa karapatan ng mga walang laban-laban sa kasamaan ng mga taong tulad ni Victor. Nang tawagin ang aking pangalan, pumasok ako sa opisina ng doktor. Ginamit ko ang aking cellphone sa aking bulsa upang lihim na simulan ang pag-record ng aming usapan bago ko inilatag ang kopya ng resibo na may pangalan ni Jojo. "Dok?" Panimula ko, habang pinatutog na nag-aalangan ng aking boses. "Ipinadala po ako rito ng asawa ko na si Gigi Victor. Nais ko lamang po sanang tiyakin kung natanggap ninyo ang paunang bayad na inilipat niya gamit ang account ng aming anak na si Jojo para sa aming kasunduan sa susunod na linggo." Tumingin sa akin ang doktor, ibinaba ang kanyang panulat at tumango ng bahagya. "Oo, natanggap na namin ang paunang bayad. Sinabi na sa akin ni Victor ang tungkol sa kanyang pamilya. Nais niyang makasiguro kung lalaki ang dinadala ng kanyang bagong asawa na si Bianca. Kung lumabas sa pagsusuri ng dugo sa susunod na linggo na ito ay isang babae, mayroon na kaming kasunduan na isasagawa ang pamamaraan upang tapusin ang pagbubuntis ng lihim dito sa aming klinika bago pa man malaman ng pamilya ng babae." Nanlamig ang aking buong katawan nang marinig ang kanyang mga salita. Ang aking asawa ay hindi lamang isang magnanakaw. Siya ay isang malupit na tao na handang pumatay sa kanyang sariling anak kung ito ay isang babae para lamang makuha ang yaman ng pamilya ni Bianca at mapatunayan ang kanyang sarili sa kanyang kamag-anak.
At ang mas matindi pa, ginamit niya ang pangalan at account ng aking anak na si Jojo bilang taga-garantiya sa resibo ng pagbabayad sa ilegal na klinikang ito. Kung sakali mang salakay ng mga pulis ang klinikang ito, ang aking anak na si Jojo ang unang haharap sa batas habang si Victor ay malayang makakatakas ng walang kahit anong dumi sa kanyang pangalan. May problema ba, Ginang? Tanong ng doktor nang mapansin ang aking panginginig. Wala po, Dok. Pilit kong sagot habang tumatayo. Salamat po. Sasabihin ko po kay Victor na maayos na ang lahat. Mabilis akong lumabas ng klinika na parang hinahabol ng demonyo. Pagdating ko sa sasakyan kung saan naghihintay si Ate Vicente, nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang aking cellphone na naglalaman ng matinding ebidensya ng kanyang kasamaan. Ito ang sandatang tuluyang dudurog sa pangalan ni Victor sa harap ng buong probinsya at sa harap ng pamilya ni Bianca. Bumalik kami sa aming maliit na kusina sa Pampanga. Habang nakaupo ako sa tabi ng kalan, pilit ko pa rin pinapakalma ang aking sarili habang yakap ko si Jojo na kasalukuyang nagbabasa ng kanyang mga libro para sa paaralan sa Maynila. Tinitigan ko ang kanyang malinis na muka at nagpasalamat sa Diyos na nailigtas ko siya mula sa dumi ng kanyang masamang ama-amahan. Biglang nanginginig ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang numero sa screen ay hindi ko pamilyar. Sinagot ko ang tawag at inilagay ang telepono sa aking tainga. Ang tanging narinig ko sa kabilang linya ay ang tunog ng matinding pag-iyak at basag na boses ng isang babae. Elena! Bulong ng babae sa kabilang linya habang humihikbi ng malakas. Si Bianca ito! Elena! Tumawag ako sa manager ng bangko. Tama ka. Ang pera ng anak mo ang ipinambayad sa apartment ko. Patawarin mo ako, Elena. Pakiusap, tulungan mo ako. Nalaman ko rin na may ginagawa siyang masama sa anak ko. Pakiusap, iligtas mo kami. Napatayag ako sa aking kinaupuan habang ang aking hawak na telpon o ay tila ba naging isang mitsa ng isang malaking bomba na handa ng sumabog sa aming tapat. Ang malalakas na kulog at matatalim na kidlat sa labas ng aming silid ay nagbabadya ng isang malaking bagyo na paparating sa Pampanga, tila ba sumasalamin sa tindi ng bagyong kasalukuy yang nagaganap sa loob ng aming mga puso. Pagbukas ko ng pinto, nakatayo roon si Bianca, basang-basa ng ulan at nanginginig sa matinding takot. Wala na ang kanyang dating karangyaan at kayabangan. Agad siyang napaluhod sa aking tapat, umiiyak ng malakas habang hawak ang aking mga kamay. Elena, patawarin mo ako. Hikbi niya, habang pilit na humihingi ng tulong. Nalaman ko sa aking sariling doktor na babae ang dinadala ko, at napatunayan ko rin sa manager ng bangko na ang pondo ng anak mo ang ginamit niya para sa aking apartment. Ang lalaking akala ko ay magbibigay sa akin ng magandang pamilya ay nagbabalak na pumatay sa aking anak kung ito ay isang babae. Dahan-dahan ko siyang itinayo mula sa sahig at inalalayan patungo sa tabi ng kalan. Binigyan ko siya ng isang basong mainit na tubig at isang plato ng bagong luto at mainit na suman. Sa kabila ng lahat ng kahihiyan na idinulot niya sa amin noon, wala akong naramdamang galit sa aking puso. Bilang isang ina, naunawaan ko ang kanyang matinding sakit at takot para sa kanyang anak. Dalawa kaming naging biktima ng kasamaan ng iisang gabi ng panlilinlang. Hinubara ni Bianca ang kanyang mamahaling gintong mga pulseras at ang singsing na may diamante na ibinigay ni Victor at marahas na itinapon ang mga ito sa loob ng basurahan sa tabi ng lamesa. Hindi ko kailangan ang mga marangyang bagay na ito na galing sa pawis, dugo at luha ng iyong anak. Sabi niya habang mahigpit na hinahawakan ng aking mga magaspang na kamay. Gusto kong magbayad siya sa lahat ng ginawa niya sa atin. Pumasok si Ate Vicente sa loob ng kusina, may dalang mga karagdagang papeles ng batas. Inilahad niya sa amin ang isang plano upang hulihin si Victor sa kanyang sariling bitag. Ang formal na pagdiriwang ng pakikipagkasunduan ninyo sa susunod na katapusan ng linggo sa mansyon ng iyong pamilya ang magiging pinakamagandang pagkakataon. Seryosong paliwanag ng matandang abogado. Doon ay naroon ang buong kamag-anak ni Victor, ang mga opisyal ng barangay
at ang iyong ama na siyang may hawak ng kapangyarihan sa pananalapi ng inyong pamilya. Doon natin ilalatag ang mga ebidensya ng WAD na GPA at ang recording ng kanyang illegal na plano sa klinika sa harap ng lahat ng tao. Gagawin ko? Walang pag-aalinlangang sagot ni Bianca habang pinupunasan ang kanyang muka. Magpapanggap ako na wala akong alam. Hihikayatin ko siyang ituloy ang handaan at imbitahan ang lahat ng kanyang kamag-anak upang mas lalo siyang maging kampante. Inihayag din ni Bianca ang isa pang mahalagang impormasyon na nalaman niya. Lihim na niloko ni Victor ang aking ama upang pirmahan ang isang papel ng garantiya para sa kanyang negosyo ng kahoy na nagkakahalaga ng isang napakalaking halaga ng utang sa bangko. Kung hindi natin siya mapipigilan, maging ang pamilya ko ay madadamay sa kanyang pagbagsak. Matapos naming maihanda ang lahat ng detalye kasama ang tulong ng pulisya ng probinsya, biglang tumunog ang cellphone ni Bianca sa ibabaw ng lamesa. Si Victor. Inilagay ni Bianca ang tawag sa speakerphone habang kami ay nanatiling tahimik. Honey, masayang boses ni Victor mula sa kabilang linya. Nais ko lang ipabatid sa'yo na naayos ko na ang lahat ng papeles ng pondo ni Jojo. Maililipat ko na ang pera sa aking personal na account bukas din upang mabili ang apartment natin sa San Fernando. Maghanda ka na para sa ating malaking araw. Tumingin si Bianca sa akin na may kasamang matinding puot sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang panatilihing matamis ang kanyang boses para sa telepon. Salamat, honey. Excited na ako para sa ating selebrasyon. Nang mamatay ang linya, napatitig kami sa isa't isa. Ang laban ay nagsimula na at mayroon na lamang kaming napakaikling oras bago tuluyang makuha at itakbo ni Victor ang pondo ng aking anak. Ang marahas na pagdurog ng mga semento at bato habang sinisira ni Victor ang aming lutuan ng suman sa labas ng bakuran ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi pa man ako nakakatayo upang tignan ang nangyari, marahas nang bumukas ang pinto ng aming kusina. Iniluwa nito si Victor na may dalang matinding galit, pula ang mga mata at basang-basa ng ulan. Agad niyang binaliwala si Jojo at marahas akong isinandal sa pader. Sinasakal ang aking mga balikat. Nasaan ang cellphone mo, Elena? Galit na sigaw niya habang nanginginig ang kanyang panga. Alam kong meron kang pinatutugtog na recording. Nabalitaan kong pumunta ka sa klinika sa labas ng lungsod. Ibigay mo sa akin ang telepono mo bago ko patuluyang wasakin ang buhay ninyo mag-ina rito sa Pampanga. Nay! Sigaw ni Jojo habang mabilis na tumatakbo patungo sa amin. Sa kabila ng kanyang takot, buong giting na binuhat ng aking anak ang aming lumang gilingang bato. Ang gilingan na iniwan ng kanyang yumaong ama. Itinayo niya ito sa harap ko. Nakaturo ang matigas na bato kay Victor. Iwan mo si nanay. Umalis ka rito, masamang tao. Binalinggan siya ni Victor. May dalang matinding banta sa kanyang nakataas na braso na tila ba handang saktan ang aking anak. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay kay Jojo, mabilis kong kinuha ang matalim na kutsil, yun na ginagamit ko sa paghahanda ng kakanin at itinuro ito ng diretso sa leeg ni Victor. Huwag mong susubukan na hawakan ang aking anak, Victor. Napakalamig kong sabi habang matatag kong hinahawakan ng kutsilyo. Lahat ng ebidensya, ang ulat ng WAT na GPA, ang recording sa klinika at ang mga resibo ng bangko ay mayroon ng mga kopya sa opisina ni Ate Vicente at sa estasyon ng mga pulis. Kung may mangyari sa amin ngayon, maging ang isang buhok ng anak ko masisiguro kung sa kulungan ka matutulog ngayong gabi. Bago mo pa man makita ang marangyang pagdiriwang ng pakikipagkasunduan mo kay Bianca bukas. Natigilan si Victor. Ang takot na gumuhit sa kanyang mga mata ay nagpatunay na nakuha ko ang kanyang kahinaan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang braso at lumayo sa amin. Nalaman ko rin mula sa kanyang galit na bulong na kasalukuyan siyang naguguluhan dahil lihim na pinalitan ni Bianca ang kombinasyon ng kanyang kaha de yelo sa opisina ng kanyang negosyo ng kahoy, na nagdulot sa kanya ng matinding hinaala na may nagaganap na traidoran sa kanyang paligid. Ngunit dahil sa kanyang kasakiman, hindi niya pa rin naisip na si Bianca ang kasabwat ko. Hindi pa tapos ito, Elena. Huling banta niya bago marahas na lumabas ng aming silid sa ilalim ng ulan.
Pagsisihan mo ang panggugulo mo sa akin. Nang makasiguro kaming wala na siya, niyakap ko ng mahigpit si Jojo. Nanginginig ang aming mga katawan, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa akin. Nay! Bulong ni Jojo habang nakasandal sa aking dibdib. Hindi ko po kayo iiwan. Hindi ko po kailangan ng marangyang paaralan sa Maynila. Basta magkasama po tayo. Ako po ang magtatanggol sa inyo. Inayos ko ang suklay na kahoy sa aking buhok at dinala ko si Jojo sa lumang simbahan ng barangay. Sa tulong ng mga madre at ng kura paroko, binigyan kami ng isang ligtas na silid upang doon magpalipas ng gabi bago ang malaking araw bukas. Habang nakaupo kami sa loob ng tahimik na silid ng simbahan, nanginginig ang aking cellphone. Isang mensahe ang dumating mula kay Ate Vicente. Elena, naaprubahan na ng hukom ang formal na kautusan para sa pansamantalang pagpigil sa paglilipat ng pondo sa account ni Jojo. Hindi na makukuha o magagalaw ni Victor ang pera bukas. Ang lahat ng ebidensya ay handa na para sa pagdiriwang bukas ng umaga. Bukas ang araw ng katotohanan. Tumingin ako sa krus sa altar ng simbahan. May kasamang malalim na panalangin para sa kaligtasan ng aking anak at ng bata sa sinapupunan ni Bianca bukas. Ang banayad na kalansing ng mga basong kristal habang nagtatawanan ang mga panauhin sa marang, yang bulwagan ng mansyon ng pamilya ni Bianca ay biglang naputol nang marinig ang tunog ng marahas na pagbukas ng malaking pinto. Nakatayo si Victor sa ibabaw ng maliit na entablado sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang pinakamagarang Amerikana, may hawak na gintong singsing na handang isuot sa daliri ni Bianca. Naroon ang buong kamag-anak ni Victor, ang mga kilalang opisyal sa aming barangay, at ang ama ni Bianca na nakangiti nang may pagmamalaki habang pinapanood ang kanyang anak. Sa simula, ang mga kamag-anak ni Victor at ang ilang bisita ay nagbulong-bulungan nang makita ang aking pagpasok. Tumingin sila sa aking simpleng damit, nag-iisip kung paano nakapasok ang isang hamak na nurse o tindera ng kakanin sa isang marangyang pagtitipon. Ngunit ang kanilang mga bulong ay mabilis na napawi nang makita nila kung sino ang aking mga kasama. Si Ate Vicente, na iginagalang ng lahat, at ang 3 unipormadong pulis mula sa himpilan ng probinsya. Ngunit ang ngiti sa mga labi ni Victor ay mabilis na napawi at ang kanyang mukha ay naging parang papel sa matinding gulat nang makita niya akong pumasok sa bulwagan. Elena! Sigaw ni Victor habang sinusubukang patatagin ang kanyang natatakot na boses sa harap ng mga bisita upang hindi masira ang kanyang imahe. Sino ang nagpapapasok sa iyo rito? Sinabi ko na sa iyo na huwag kang manggugulo sa aking kasal. Mga anwang na tagapagbantay, ilabas ang baliw na babaeng ito. Isang hamak na tagagawa lamang yan ng suman na gustong sumira sa aming kaligayahan. Inabot ni Victor ang kamay ni Bianca upang hilahin ito palayo sa akin, umaasang ipagtatanggol siya ng kanyang kasintahan. Ngunit sa unang pagkakataon, marahas na binawi ni Bianca ang kanyang kamay mula sa pagkahahawak ni Victor. Dahan-dahan siyang humakbang pababa ng entablado at tumayo sa aking tabi, tinititigan si Victor ng may kasamang matinding pot. Wala nang kasunduan na magaganap, Victor. Malamig na sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay naging parang kulog sa buong bulwagan. At wala kang makukuhang kahit isang barya mula sa pamilya ko. Tapos na ang panloloko mo. Bianca, anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Victor habang sinusubukang lumapit. Pakiusap, makinig ka sa akin, mahal kita. Huwag mong paniwalaan ang mga kwento ng babaeng yan. Niloloko ka lang nila upang sirain tayo. Lumapit si Ate Vicente at inilatag ang mga dokumento sa tapat ng lamesa ng ama ni Bianca. Ginoong Santos, narito kami bilang mga kinatawan ng batas upang ihain ang formal na kaso ng falsification of public documents at estafa laban kay Victor Santos. Hawak ko ang aking personal na record ng notaryo at ang pagsusuri ng eksperto na nagpapatunay na ang general power of attorney na ginamit niya upang i-withdraw ang trust fund ng anak ni Elena ay nakuha sa pamamagitan ng panloloko at panlilinlang. Bukod dito, mayroon kaming formal na kautusan mula sa hukom upang i-freeze ang lahat ng kanyang transaksyon. Napatayo ang ama ni Bianca. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding galit habang tinititigan ang mga papel ng bangko.
Victor, anong ibig sabihin nito? Ang pera ba na ipinambayad mo sa apartment ng anak ko ay galing sa ninakaw na pondo ng isang ulilang bata? Niloko mo kami. Kasinungalingan niyan! Sigaw ni Victor, habang ang kanyang noo ay basang-basa na ng malamig na pawis. Ang kanyang mukha ay naging parang hayop na naghahanap ng labasan sa bitag. Peke ang mga dokumentong yan. Gusto lang akong sirain ng matandang abogadong yan dahil tinapos ko ang relasyon ko sa kanyang tanggapan. Inilabas ko ang aking cellphone at ikinonekta ito sa Bluetooth speaker ng bulwagan. Ang buong mansyon ay biglang napuno ng isang pamilyar, ngunit nakapanging ilabot na boses. Ang boses ni Victor sa loob ng ilegal na klinika. Kung lumabas sa pagsusuri ng dugo sa susunod na linggo na ito ay isang babae, mayroon na kaming kasunduan na isasagawa ang pamamaraan upang tapusin ang pagbubuntis ng lihim dito sa aming klinika. Upang matiyak na makuha ko ang yaman ng pamilya, halos mahimatay ang ama ni Bianca sa matinding galit at pangingilabot nang marinig ang pagtrato ni Victor sa kanyang magiging apo. Lumapit ang matandang negosyante kay Victor at binigyan ito ng isang napakalakas na sampal na nagpabagsak sa kanya sa sahig ng bulwagan. Hayop ka! Niloko mo ang anak ko? Gagamitin mo ang pamilya ko para sa kasamaan mo at handa mong patain ang sarili mong dugo. Hinding-hindi ka makakaalis sa pampangan na buhay. Sigaw ng ama ni Bianca habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Dahil sa matinding takot, mabilis na tumayo si Victor at nagtatangkang tumakbo patungo sa likod na pinto ng mansyon upang makasigurong makakatakas. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, hinarangan siya ng mga security guard ng mansyon at ng mga nagagalit na kapitbahay mula sa aming barangay na dumalo sa handaan. Mabilis siyang pinigilan at pinadapa sa simento ng dalawang unipormadong pulis. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya habang pinapanatili siyang nakadapa sa sahig. Ang suklay na kahoy na iniregalo sa akin ng aking anak na si Jojo ay hinubad ko mula sa aking sariling buhok. Sa harap ng lahat ng tao, maingat ko itong ikinabit sa nakatali at magandang buhok ni Bianca. Ang simpleng suklay na ginto ng panlilinlang na ibinigay ni Victor ay pinalitan ng suklay na gawa sa kahoy ng katotohanan, isang simbolo ng aming pagkakaisa bilang mga ina na nagawang magkasundo upang iligtas ang aming mga anak mula sa isang halimaw. Tumingin sa akin si Bianca nang may kasamang matinding pasasalamat at paggalang, tinatanggap ang aking paumanhin at suporta. Tiningnan ko si Victor na kasalukuyang pinalalabas ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng gumi at kahihiyan sa tapat ng buong barangay at kamag-anak niya na dating kumakain sa aking handaan. Tapos na ang oras mo, Victor. Malamig kong sabi habang nakatitig sa kanyang natatakot na mga mata. Ang bawat luha at bawat patak ng pawis ng aking anak ay sisingilin ko sa iyo sa loob ng kulungan. Ikinabit ng mga pulis ang malamig na posa sa kanyang mga kamay at dahan-dahan siyang hinalad palabas ng mansyon. Ngunit habang dumadaan siya sa aking tapat, lumapit siya ng kaunti at isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang maputlang muka. Bulong niya sa aking tainga sa pamamagitan ng kanyang mga nanginginig na ngipin. Matalino ka nga, Elena. Pero sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Ang hindi mo alam bago ko pa man dinala ang papel sa notaryo, lihim ko nang isinulat ang pangalan mo bilang bagong taga-garantiya sa lahat ng papel ng utang ng aking negosyo ng kahoy. Sa oras na makulong ako, ang bangko at ang mga mapanganib na nagpapautang sa akin ay sa iyo pupunta. Kayo ng anak mo ang magbabayad sa lahat ng utang ko ng inyong dugo. Hindi kayo mabubuhay ng tahimik. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang dahan-dahan siyang ila-ila ng mga pulis palabas. Iniwan ang isang bagong matinding banta na parang isang maitim na ulap na muling tumakip sa aming kapayapaan. Ang masigla at maliwanag na sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumapang sa bagong pinturang pader ng aming maliit na tindahan, tila ba nagdadala ng bagong pag-asa at kapayapaan sa aming buhay. Pagkatapos ng ilang linggong pakikipaglaban sa korte ng probinsya sa Pampanga sa tulong ni Ate Vicente, sa wakas ay nakamit namin ang buong kalayaan. Ang huling banta ni Victor tungkol sa mga peking utang na nakapangalan sa akin ay pormal na ipinawalang bisa ng hukom. Napatunayan ng korte na ang aking pirma sa mga papeles ng utang ay sadyang wad at walang legal na bisa,
dahilan upang malinis ang aking pangalan at tuluyang maibalik sa amin ang buong pondo ng trust fund ni Jojo. Bago kami umalis patungong Maynila, lagpas siya akong magtungo sa istasyon ng tren upang magpaalam kay Bianca. Nakatayo siya roon, hawak ang kanyang sariling tiyan nang may kasamang malambot at kalmadong muka. Wala na ang kanyang dating kalituhan at takot. Pinalitan na ito ng lakas ng isang inang handang ipaglaban ang kanyang anak. Elena! Lumapit siya sa akin at mahigpit akong niyakap. Salamat! Kung hindi dahil sa tapang mo na harapin ako noon, baka naging biktima rin ako ng lalaking yon habang buhay. Nagpasya ang pamilya ko na ituloy ang kaso laban sa kanya. At gagawin ko ang lahat upang mapalaki ko ng marangal ang aking anak na babae. Mumiti ako at hinawakan ang kanyang mga kamay. Mag-iingat ka palagi, Bianca. Karapat-dapat kayong maging masaya. Ang pagiging ina ang magbibigay sa iyo ng lakas na hindi mo akalaing meron ka. Sumakay kami ni Jojo sa tren patungong Maynila. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga palayan, ang mga bundok, at ang buong Pampanga na naging saksi sa aking mga luha at hirap ay dahan-dahang lumalayo. Naramdaman ko ang isang matinding gaan sa aking dibdib. Isubpakipakiramdam ng tulob ng kalayaan na matagal kong hindi naramdaman. Tumingin ako kay Jojo na mahigpit na hawak ang kanyang mga libro, nakangiti habang nakatingin sa malawak na langit. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa isang maliit at abalang kalsada sa Maynila, nagbukas kami ng isang simpleng tindahan ng kakanin na pinangalanan naming Kalinga. Dito ko ipinagpatuloy ang paggawa ng suman gamit ang gilingang bato na aming dinala mula sa Pampanga. Ang bango ng gata, malagkit na bigas at dahon ng saging ay mabilis na umakit sa mga taong nagmamadali tuwing umaga papasok sa trabaho. Si Jojo ay kasalukuyang nangunguna sa kanyang klase sa kanyang bagong paaralan. Tuwing Sabado at Linggo, hindi niya nakakalimutang tumulton sa akin sa tindahan. Habang inaayos ko ang mga bagong luto na suman sa ibabaw ng bilaw, lumapit si Jojo sa isang matandang panauhin na kasaluko yang naghihintay ng kanyang order. Inilapag niya ang plato ng mainit na kakanin sa tapat nito na may kasamang magalang na ngiti. Ito po ang suman na ginawa ng aking ina. Masayang sabi ni Jojo sa panauhin. Buong puso niya pong giniling ang bigas at inihanda ito para sa inyo. Napaiyak ako ng bahagya habang nakatitig sa aking anak. Ang suklay na kahoy na iniregalo niya sa akin nung nasa Pampanga pa kami ay nananatiling nakalagay sa aking buhok. Ang simpleng bagay na ito ang palaging nagpapaalala sa akin na sa kabila ng lahat ng bagyo ng buhay, ang pagmamahal ng isang anak ay sapat na upang patuloy na lumaban ng isang ina. Nakatayo ako sa tapat ng pintuan ng aking tindahan habang pinagmamasdan ang buhay sa Maynila. Ang bawat hakbang ko ngayon ay puno ng danggal at tiwala sa sarili. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nakita ko ang isang batang babae na nag-aalangan na nakatayo sa labas ng aking tindahan. May kalong siyang isang maliit na bata, may basang muka at may bitbit na lumang bag ng mga damit. Tila ba naghahanap ng masisilungan at bagong simula? Dahan-dahan ko siyang nilapitan. Kinuha ko ang isang mainit na suman mula sa bilaw at inabot ito sa kanya, bago ko hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay ng may kasamang malambot na ngiti. Huwag kang matakot, mahinahong sabi ko sa kanya. Pumasok ka sa loob. Dito, sama-sama nating babaguhin ang ating kapalaran.